What's up mga kahigang? Itong headphone na i-unbox natin ngayon. May mga features na makikita mo lang sa mga mamahaling headphone. Katulad sa Sony WH-1000 XM5 na worth 17,000 pesos pataas. Pero itong headphone na i-unbox natin ngayon, meron ng active noise cancellation, multi-point connection, up to 75 hours ang battery, at naka-high resolution LDAC codec na for less than 1,200 lang. Ito ang Ugreen HiTune Max 5C. Yung link nito nasa pinned comment lang sa baba. At good news! Magpapag-giveaway tayo ng Lazada vouchers worth 1,000 pesos. Pipili tayo ng 5 lucky winners. Yung mechanics nasa pinned comment lang sa baba. So ito yung packaging niya. Mukhang mamahalin, no? Pero less than 1,200 lang. Pero quality naman talaga yung products ng Ugreen kasi well-established na sila. So yun na naman mga kigang, kaya i-unbox na natin to. I-open natin dito sa taas. Tapos slide lang. Yun, nandito na yung headphones. Tabi muna natin dito. Tapos check natin yung laman nito. Ayun, nandito na pala. Bale, ito yung Type-C to Type-C cable, yan. Tapos, meron pang isa, Type-A to Type-C cable, yan. Kung gusto nyo i-connect sa laptop nyo. Okay, meron pa bang laman? Ayun, nandito na yung manual. Okay, tabi muna natin to. Tanggalin natin yung plastic. You know. Tapos dito din sa kabila. Mukhang high-end na mamahalin dahil dun sa gold accent na metal hinge niya. Tsaka maganda yung pagkaka-minimal niya, oh. Napaka-premium ng design. Bukod sa black, available din to sa color na cream white. Bali ito na mismo yung Ugreen HiTune Max 5C. Ang haba ng name, no? Sana iksiyan nila next time. Kahit HiTune na lang siguro, no? Para madaling sabihin. Bali yung build quality nito, combination ng hard plastic tsaka metal. Itong hinge niya, yan. Gold accent. Metal to. Tapos dito sa taas yan, aluminum. Mas maganda sana no, kung gold na rin to para nagmamatch dun sa gold accent niya. Tapos yan makikita dito, left and right. Hindi siya masyadong kita sa camera. Yan. Tapos naka-memory foam na rin to. You know? Lambot to. Fluffy. Hindi lang masyadong makapal yung foam dito sa taas. Yan, medyo manipis. Tapos mas maganda sana kung napapalitan din yung foam niya. Pero walang sinabi. Saka parang permanent na yung foam niya dito. Hindi siya natatanggal. Tapos foldable na rin to. Yan. Kaya napaka-handy. Mas madaling bitbitin, you know? Kasyang-kasya sa palad natin. Tapos yung pag tinignan natin dito sa ilalim, makikita natin yung dalawang mic niya. Tapos nandito yung mga buttons. So nandito yung volume up button, volume down button, power button, at the same time, Bluetooth pairing na rin to. Tapos nandito yung ANC or Active Noise Cancellation button. Customizable din yan. Mamaya papakita natin sa app. Tapos yan, nandito yung Type-C port niya. So, i-charge nyo lang to ng 1.5 hours. Kaya na ditong tumagal ng up to 75 hours. Around 48 hours naman pag na-on yung active noise cancellation niya. Pero technically, hindi talaga nalolobat to kasi pwede nyo gamitin to as wired gamit yung Type-C cable niya. Kaya kung gusto nyo ng wired, lagay nyo lang yung Type-C cable. Kung gusto nyo naman ng wireless, tanggalin nyo lang. Di ba? Napaka-convenient. Okay ngayon mga kaigang, punta naman tayo dito sa Ugreen app. Available to sa iOS at Android. So dito sa Ugreen app, yan, makikita natin yung battery percentage ng headphone natin. Tapos nandito yung noise cancelling controls. So yan, pwede natin i-on dito yung awareness. Ito yung transparency mode, yung mas may enhance yung ingay sa paligid mo. Tapos yan, nandito rin yung noise cancelling. Yan, pag in-on natin to, mayroong mga noise cancelling level dito na pwede pagpilian. So yan, nakalagay dito, pwedeng adaptive. Ito yung active noise cancellation, kung saan siyang nag-a-adjust. Tapos yan, gentle, general, ideal for noisy places. Tapos ultra, ideal for extremely noisy places. So sa ngayon, switch muna natin sa adaptive. Yan. Tapos nandito yung equalizer niya, tsaka yung gaming mode. Yan, mamaya tatry natin ito sa gaming. So pag tinap mo itong equalizer, yan, may mga naka-ready ng preset. Classic, jazz, electronic, popularity, classical, rock. By default, naka-bass siya. Tapos to, treble. Mas maganda sana kung pwede ka gumawa ng sarili mong preset dito. Sana sa next update, lagyan na nila dito sa app. Tapos yan, meron na rin tong spatial sound. Ito yung 3D sound. Tapos yan, meron na rin tong dual link or yung multi-point connection. Ibig sabihin lang noon, pwedeng kumanik tong HiTune sa dalawang device at the same time. Tapos yan, nandito yung high-res audio or yung LDAC. Yan. Ito yung feature na nagulat ako dito sa Ugreen HiTune Max 5C. Kasi usually yung LDAC na codec, nakikita lang yan sa mga earbuds or headphones
headphones na nasa 3,000 to 5,000 pesos pataas. Pero itong Ugreen HiTune Max 5C, less than 1 to lang, naka-LDAC na. Sa mga hindi familiar sa LDAC, yun yung mas higher resolution na audio quality. In comparison sa mga TV, yung AAC parang 1080p. Yung LDAC, naka 4K ka na. So yung catch dito, hindi mo ma-activate yung high resolution LDAC niya pag wala kang Ugreen app. Yun nga lang pag naka high res audio ka or LDAC, na-disable tong dual link tsaka yung gaming mode. So yun yung limitation niya, no? So yan, pagdating naman dito sa touch controls, yan, pwede natin i-customize dito yung ANC button. Yan yung pinakita natin kanina. So nakalagay dito single click, double click, or press and hold. So pag tinap natin to, ito yung makikita nating mga action. Yan, pwedeng noise cancelling on, off, gaming mode on, music mode, spatial sound, or music mode. So yan, parehas lang din sa double click or press and hold. Yan, kayo na bahala dito kung paano nyo i-customize yung ANC button. Tapos yan, pag tinap natin tong more, yan, pwede tayo mag-factory reset dito. So yun na lahat ng features itong Ugreen app, mga kaigang. Yun naman, napakasulit itong HiTune Max 5C, di ba? Naka-LDAC na, tapos meron pang app support. Okay, ngayon, suotin na natin itong HiTune Max 5C. Pero bago yun, off muna natin yung noise cancellation niya. Yan. Okay, try na natin isuot. Adjust lang natin to. You know, napakalambot ng foam niya. Hindi siya masyadong malaki. Saktong-sakto lang. Oh. Look at that. Oh, di ba? So sa ngayon mga kaigan, naka-off yung noise cancellation natin pero kulog na, no? Dahil din dito sa foam niya. Okay, try natin tong awareness. Yan, yung transparency mode. Hello, hello, hello. Yun, narinig ko na yung boses ko na mas na-enhance, pati yung ingay ng fan ko. Tsaka rinig ko yung echo, ah. Oh, try natin tong noise cancellation. Okay, on natin. Nawala yung ingay ng fan ko. Nice. Ganda, ah. Okay, try nga natin tong gentle. Parang ganun din sa adaptive, parehas lang. Nawala talaga yung ingay ng fan ko. Yun. Mas naging kulog tong general. You know? Okay, try natin tong ultra. Talagang sobrang bawas na yung ingay. Okay, switch natin dito sa adaptive. Hindi ko na halos marinig yung boses ko. Ayun, medyo nabawas-bawasan yung noise cancellation niya. Yan, nice, nice. So, totoo lang yung noise cancellation nito comparable dito sa earbuds ko. Yan. Pero ito kasi worth 4,500 pesos, di ba? Ang laki ng difference dito sa HiTune Max 5C na less than 1 to lang. Kaya dito pa lang masasabi ko na kung naghahanap kayo ng magandang noise cancelling headphones, kunin nyo na tong Ugreen HiTune Max 5C. Napakasulit, less than 1 to lang. Bali yung audio na naririnig nyo ngayon, galing mismo sa mic ng Ugreen HiTune Max 5C. So meron na tong noise cancellation for cause para mas clear yung boses natin. So mic check, 1, 2, 3. Ugreen HiTune Max 5C. Mic check, 1, 2, 3. So ngayon mga kaigang, test na natin tong Ugreen HiTune Max 5C sa music. So nandito tayo ngayon sa Apple Music. Ito yung gagamitin natin ngayon kasi yung Spotify hanggang AAC lang yung codec. Dito kasi sa Apple Music, sinusupport nila yung high resolution LDAC. So yan, naka 70% yung volume natin. Tapos yung noise cancellation, adaptive. Okay, play na natin to. Die with a Smile. Ganda. Buhay na buhay yung tunog ng gitara. Yun yung vocals, oh. Napaka-crispy. Hintayin natin yung iba. Ganda. You know? Yun yung drums. Wow. Di ako makapaniwala na less than 1 to lang to. Yung quality niya, makakompara natin dito sa earbuds na to. Yan, 4,500 to. Ito, 1 to lang. Less than. Try naman natin yung wired. Okay, kunin natin yung Type-C cable natin dito. Okay mga kaigang, naka-wired mode na tayo. Ito yung maganda dito sa HiTune Max 5C. Pwedeng wireless or wired. Okay, same song din. Try natin. Okay. Play. Uy. Parang CD quality na, oh. Mas gumanda. Iba talaga pag wired, eh, oh. Mas luminis yung tunog niya. Parang pinapakinggan mo sa CD mismo. Buong buo yung tunog. Ganda. Kung pepresyohan ko itong HiTune 5C, parang para sa akin, nasa 3,000 to 5,000 to. Grabe, no? Less than 1 to lang. Okay ngayon mga kaigang, try naman natin itong Ugreen HiTune Max 5C sa gaming. Kasi meron lang itong latency na 0.06 seconds. Bali, papakita natin yung latency niya pag wireless tsaka naka-wired.
May active noise cancellation, multi-point connection, pwede natin magamit as wired or wireless. Meron na ring app support at mala 5,000 pesos ang sound quality kasi naka high-res LDAC codec na. Yung mga features na nakikita lang natin sa mga mamahaling headphones nandito na sa Ugreen HiTune Max 5C. Sobrang nire-recommend ko sa inyo to kung naghahanap kayo ng premium na headphones pero napaka-affordable. Yung link nito nasa pin comment lang sa baba. Inuulit ko pala mga kegang, magpapag-giveaway tayo ng Lazada vouchers worth 1,000 pesos. Pipili tayo ng 5 lucky winners. Yung mechanics, nasa pin comment lang sa baba. I-check nyo lang dyan.